Suportado ni Vice President Jejomar Binay ang planong relokasyon sa mga nakatira sa waterways o mga estero. Kaugnay nito, iminungkahi ni Binay ang ilang relocation sites na maaaring magamit sa kanilang paglilipat. Narito ang ulat ni Noel Perfecto. Matapos na iutos mismo ng Pangulong Benigno Aquino III ang agarang pagpapalikas na mahigit 20,000 informal settlers sa tabi ng 8 pangunahing waterways sa Metro Manila at mabigyan ng kanilang sariling tirahan sa mga relocation sites na ipatatayo, agad din itong sinangayunan ng pangalawang Pangulong Jejomar Binay kung saan inalok nito ang ilang mga relocation sites na maaaring magamit o ng mga informal settlers na maalis sa mga delikadong gilid ng mga waterways sa Kamaynilaan. Meron pa kami mga relocation site. Finally, we just have to talagang kasi nakaka-problema yun sa on-site at outside. Maghahanap pa tayo ng karagdagan mapapag-relocated. Tungkol naman sa mga sanctions na ipapataw sa mga local authorities na patuloy na magiging pabaya sa kanilang tungkulin, sinabi ni Binay na nararapat lamang na mapatawa ng mga ito. Matagal nang nangyayari ito, aniya, kaya dapat lamang na matigil ang nasabing katiwalian. Totoo naman yun. Hindi naman mangyayari yan kung walang kapabayaan sa bahagi, lalo-lalo na ng barangay captain. Kaya ba nung ako mayor, sabi ko, yung mga problemang ganyan, kayo unang-unang may kasalanan yan dahil pinababayaan niyo yan. The President had spoken already, that the government will be firm. That's also for their protection, danger zone yun. Base sa atas ng Pangulong Pinoy, lahat ng mga informal settlers na nakatira sa tabing delikadong waterways sa Kamaynilaan ay lumalabag sa Urban Development and Housing Act, kung kaya't dapat lamang na sila'y mailikas na. Sa ngayon, mayroon 50 bilyong pisong pondo ang nakalaan para sa pagpapaalis ng 100,000 informal settler families na nakatira sa waterways sa Metro Manila. 10 bilyong piso dito ang ipopondo para sa pagpapalikas ng unang 20,000 mga squatter families na nakatira sa mga estero at open canals. At sa mga susunod na taon, tag 10 bilyong piso rin ang gagamitin para tuluyan na maialis ang kasunod na 20,000 mga informal settler families hanggang sa taong 2016. Ito ang master plan ng pamahalaan para maialis ang mga kababayan natin nakatira sa delikadong tabi ng mga waterways sa buong Kamaynilaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.